Jayta ng Alpha 1, sa video na tuturo kung paano ka magiging attractive in 30 days. So una, kumain ka ng protein-rich food. So kapag kumain ka ng protein, mas matagal kang busog niyan kaysa sa kapag kumain ka ng carbs. So dapat mas dami ang kinakain isda, chicken breast, mga itlog, beef, gulay, at saka fruits. So iwasan mo yung soda, yung mga matatamis sa soft drinks, juice, alcohol, mga candy, mga processed foods, iwasan mo yung mga yan. So, para lagi kang busog, hindi ka kain ng kain, magandang katawan mo, that protein-rich food, karamihan ang kinakain mo. And then, mag-workout ka. So, kapag nag-exercise ka at least 3 times a week, magiging magandang katawan mo, magiging in shape yung katawan mo. So, kapag magandang katawan mo, attractive ka, di ba? After workout, magiging maganda yung pakaramdam mo, magbo-boost yung confidence mo, yung mood mo, magiging maganda. So, mas attractive sa tao yung magandang mood. So, mas confident ka, mas masaya ka. So, unconsciously ma-attract sa mga babae. Kung hindi ka mahilig uminom ng tubig, dapat umiinom ka ng at least 3 liters of water araw-araw. Kasi yung tubig, tinatanggal niya yung toxin sa katawan natin para magkaroon ka ng magandang skin. Hindi ka nagkakasakit. So, fina-flush ng tubig yung toxin sa katawan. So, kapag maganda yung skin mo, kapag hindi, magkakaroon ka ng mga pimples, mga skin disorder. So, para sa'yo ma-attract yung mga babae, diba? So, dapat uminom ka ng maraming tubig, at least 3 liters a day para gumanda yung skin mo. Magbasa ka rin at least 10 minutes a day. So, hindi excuse yung wala kang oras magbasa. Kung wala ka man pera pambili ng libro, dito sa YouTube, i-search mo yung mga summary ng mga book. Meron yan English, meron Tagalog. So, hindi na excuse yung wala kang pera, wala kang oras. Ang 5 libro na dapat mong binabasa, Mindset by Carol Dweck. Dito sa libro na ito, tinuturo kung paano yung simple wording, kung paano mababago yung mindset mo, paano ma-improve yung sarili mo. So, let's say, nagising ka, wala ka sa mood, depressed ka. Isipin mo, be thankful. Binigyan ka ng panibagong buhay, panibagong chance. So, instead na maging depressed ka, magiging thankful ka, di ba? So, magiging mas masaya ka kasi binago mo yung mindset mo. So, yung simple word na depressed ka, tapos binago mo na, sinabi mo na, thankful ka ngayong araw na to dahil binigyan ka ng panibagong buhay, panibagong chance para magawa mo yung mga gusto mong gawin. So, basa mo yung book na yun. Isa lang yun sa mga itinuro dun sa book na yun, Mindset by Carol Dweck. Ang isa pang book na dapat mong basahan is Meditations by Marcus Aurelius. Matututunan naman dyan kung paano mo haharapin yung mga changes sa buhay mo, about death, kung gaano lang kaikli ang buhay natin, yung way of thinking mo, kung paano mo babaguhin, kung paano ka makikipag-deal sa ibang tao, paano ka makikipagsalamuha, and about living. So, para may clue ka kung anong mga dapat mong gawin sa buhay, basahin mo yung book ni Marcus Aurelius na Meditations. Ang pangatlong book na dapat mong basahin bilang lalaki is Can't Hurt Me ni David Goggins. So, matututunan mo dyan kung paano mo i-overcome yung adversity, yung mga pagsubok mo sa buhay, yung mga paghihirap mo sa buhay. Tayo mga lalaki, dapat maging komportable tayo sa challenges. Dapat maging komportable ka being uncomfortable. Bilang mga lalaki, dapat lagi tayong nagsasakripisyo. Yun ang role natin sa buhay. Para sa pamilya natin. Hindi yung tayo yung binibaby ng pamilya natin. Hindi ng trabaho natin. Ang trabaho natin bilang lalaki is nagsakripisyo para makaprovide tayo para sa pamilya natin. Dapat mo rin mga pinapanood is yung mga series like Vikings, Peaky Blinders, yung movie ni Will Smith na Pursuit of Happiness, Breaking Bad. Dapat yung mga pinapanood mo bilang lalaki, hindi yung mga Korean series. Ibigyan na natin yun sa mga babae. Tayo mga lalaki dapat mga ganun mga series na pinapanood natin para matutunan natin kung ano yung mga dapat natin gawin bilang lalaki. Ano yung mga role natin bilang lalaki. Ang isa pang book na dapat mong basahin is Atomic Habits. So, tuturo dito kung paano ka magkakaroon ng good habit and paano mo maalis yung bad habits mo. So, ituturo niya doon kung ano yung mga dapat mong gawin. So, dapat basahin mo yun or panoorin mo yun sa YouTube yung summary na at least. And ang pang-5 libro na dapat mong basahin is yung Think Like a Monk. Matutunan mo dyan para ma-overcome yung mga negative thoughts, mga maling pag-iisip, mga negative na pag-iisip para magkaroon ka ng fulfilling na buhay, para ma-enjoy mo yung buhay mo, para hindi ka lang nag-exist. Marami kang makikitang tao sa paligid na nag-exist lang. Nakita mo nakatambay sa may tindahan, nagkikipag-inuman, nagkikipag-chismisan, hindi na nag-improve. So, huwag mong sayangin yung buhay mo na lilipas lang yung buhay mo nang wala kang kwentang tao, na hindi mo na-enjoy yung buhay mo. Para ma-enjoy mo yung buhay mo, dapat ka magsakripisyo. Dapat improve mo lagi yung sarili mo bilang lalaki.
Ang isa pang dapat mong matutunan bilang lalaki is matutunan mong mag-meditate. So, mag-meditate ka 5-10 minutes a day. Kapag nag-meditate ka, magiging clear yung mind mo, mas makakapag-isip ka ng maayos, mas makakapagplano ka ng maayos. Hindi cluttered yung isip mo, focused ka para ma-achieve mo yung goal mo, yung mga plano mo. Kasi kapag hindi ka focused, distracted ka, hindi mo magagawa ng maayos yung mga dapat mong gawin. Hindi ka magiging successful kapag hindi mo na gagawa ng maayos yung mga dapat mong gawin. So, mag-meditate ka. Kahit nasan ka, naghuhugas ka ng plato, nagko-commute ka, 5 minutes, 10 minutes, tahimik ka lang, be present, then do box breathing. Marerelax ka nun. Kahit stressed ka, yun ang ginagawa ng mga Navy SEAL. Kapag nasa stressful situation sila, relax sila kasi ginagawa nila yung box breathing. Nakakapag-isip sila ng maayos. Pag-aralan mong matuto na mag-meditate. Kung hindi ka marunong, sa YouTube, pag-aralan mo paano mag-meditate. Kasi kapag ka ma-clear ang mind, mas makakapag-isip ka, hindi sabog ang utak mo. So, kapag sabog ang utak mo, makikita ng ibang tao, makikita ng mga babae, hindi ka focus, hindi sila magiging attracted sa'yo, di ba? Makakatulong yung matuto ka mag-meditate. Gising ka ng maaga, workout ka, maligo ka ng malamig, and then mag-meditate ka. And then mag-plan ka kung anong mga dapat mong gawin. Ang isa pang dapat mong gawin para maging attractive ka is matulog ka ng kompleto, 7 to 8 hours a night. Kasi kapag tulog mo, hindi magandang itsura mo, mukha kang sabog, foggy ang utak mo, hindi ka makapag-focus, tsaka magre-reflect yun sa skin mo, dry ka, puyat. So, kapag fresh kang tingnan, kasi kompleto yung tulog mo, mas magiging attractive ka. Yung katawan mo mas nakakapagpahinga, nagre-rebuild yung sarili mo kapag kompleto yung tulog mo. So, ito yung tip. Isipin mo 3-2-1. 3 hours bago ka matulog. Kapag may regular sleeping time ka o pattern, let's say natulog ka ng 9:30, dapat ang last meal mo 6:30. Last meal mo na yan. 3 hours bago ka matulog, hindi ka na dapat kumakain. Then 2 hours bago ka matulog, huwag ka nang uminom ng tubig. Sip pwede, pero huwag ka nang uminom ng tubig kasi iihi ka nang iihi nun sa gabi, so masisira yung tulog mo. And then 1 hour bago ka matulog, dapat hindi ka na gumagamit ng telepono, nagre-relax ka na para makatulog ka na maayos. Kasi yung blue light, kapag cellphone ka ng cellphone, yung blue light, isipin ng mata mo, ng isip mo, maaga pa, hindi magre-relax yung katawan mo para matulog ka. So, huwag ka nang gumamit ng telepono 1 hour bago ka matulog. So, yun ang tip. 3-2-1. 3 hours bago matulog, huwag ka nang kumain. 2 hours bago matulog, huwag ka nang uminom ng tubig. And then, 1 hour bago ka matulog, huwag ka nang magtelepono. Okay, yung mga attractive na lalaki, ng sekreto nila. May disiplina sila sa sarili. Direct sila sa mga sinasabi nila, hindi sila paligoy-ligoy. Kapag gusto ko, ito yung sasabihin ko sa ikaw ang gusto ko. Hindi ako mag-sugarcoat, direct to the point. And have a plan. Kapag may plano ka, may goal ka, may plano ka, alam mo yung gusto mo, alam mo yung mga hindi mo dapat gawin, alam mo yung mga dapat mong gawin, may deadline ka. So, attractive sa lalaki yung alam nila kung anong gusto nila. Kasi masisense na babae yan. Kapag alam nito ang gusto niya and kinukuha niya yung gusto niya, and magiging successful siya. So, kapag successful siya, magiging magandang buhay niya, di ba? So, gusto ko yung lalaki na gano'n. Kung ako yung babae, mas gugustuhin ko yung babae. Alam niya kung anong gusto niya. Kaysa doon sa isang lalaki na hindi niya alam kung anong gusto, hindi niya masabi kung anong gusto niya, di ba? Mapapag-iwanan. So, syempre, babae, ayaw niya doon sa lalaki na hindi niya alam kung anong gusto niya and hindi niya masabi kung ano yung gusto niya talaga. And be action-oriented. So, pag may gusto ka, may pangarap ka, gumawa ka ng plan. Anong nga dapat kong gawin para ma-achieve ko to? And then, act on it. Kagaya nga nung ad ng Nike, just do it. Gawin mo na, huwag ka nang mag-analyze. Mafi-figure out mo yun along the way. Matututunan mo yun along the way. Kung ano yung mga dapat mong baguhin. Kung ano yung mga dapat mong i-keep. Kung ano yung nag-work, i-keep mo. Kung ano yung mga dapat mong baguhin, alisin mo. Baguhin mo. Kung may plano kang, let's say in 5 years, dapat ganito na ako, may bahay na ako, successful na ako, may sasakyan na ako, kumikita na ako ng ganito. So, anong dapat kong gawin para mag-achieve ko yun? Dapat i-increase ko yung skills ko, yung knowledge ko. So, paano ko gagawin yun? Mag-YouTube ako everyday. Ito yung gagawin ko, hindi ko sasayangin yung oras ko sa panonood ng kung ano-ano na hindi ako mag-i-improve. Hindi ko sasayangin yung oras ko kaka-scroll sa Facebook. Hindi ko sasayangin yung oras ko sa pagtambay, sa pag-inom. Mag-workout ako, kakain ako ng healthy, improve ko yung knowledge ko, yung skills ko, yung experience ko. Yun ang sikreto para ma-achieve mo yung goals mo. And then, break it down into one day. Anong dapat kong gawin everyday para ma-achieve ko yun? Everyday, mag-workout ako for, let's say, 30 minutes. Maglalakad ako at least 1 hour. Magbabasa ako at least
10 minutes, yun yung way para ma-achieve mo yung goal mo. Huwag mo isipin yung big picture. Huwag mo isipin yung bahay, yung kita mo na ganitong amount. Isipin mo anong dapat kong gawin ngayon para ma-achieve ko yun. That's the good thing about it. May magagawa ka doon. Kontrolado mo yun. You're in control kung anong dapat mong gawin. So importante may disiplina ka rin. May disiplina ka dapat na stick ka doon sa plano mo. Hindi yung kapag tinatamad ka or na-distract ka, niyaya ka ng barkada mo, prioritize mo yung mga kailangan mo. Kasi so ang sikreto is, huwag kang manood ng porn. Yung porn, kapag nanood ka ng porn, bababa yung confidence mo kasi wala kang experience na makipagsalamuha sa ibang tao. Bababa yung self-worth mo kasi kapag nanood ka ng porn, masturbate ka, sandali lang yung saya mo nun pero after that, you'll feel bad. Parang kumain ng junk food nun eh. Masaya ka nung kumakain, masarap. Pero after that, you'll feel bad kasi parang hindi maganda sa pakiramdam kasi hindi healthy yung kinain mo eh. So yung, at the same time, yung drive mo na makakilala ng ibang babae, na mag-improve yung sarili mo, mawawala yung drive kasi nakuha mo na yung temporary satisfaction mo na mag-masturbate. So huwag ka na manood ng porn. Mawawala ka rin ng self-control kasi hindi mo makontrol yung urge mo. So dapat matutunan mo ganun ng self-control sa panonood ng porn, sa pag-masturbate, at sa pagkain ng mga junk food, mga unhealthy food. So, pareho yan. Dapat magkaroon ka ng self-control. And huwag ka na rin uminom ng uminom. Occasionally, okay lang. Once, twice, a month. Ako, uminom din ako occasionally kapag binibisita ang mga kaibigan ko. May okasyon. Minsan, kami ng asawa ko, uminom kami ng wine paminsan-minsan. Pero wag yung gabi-gabi or weekly kasi sisirain mo yung katawan mo. Magbuhat ka rin. Mag-exercise ka, magbuhat ka. Kasi you'll feel good kapag nag-exercise. And magiging maganda yung katawan mo, tataas yung confidence mo, magiging maganda yung itsura mo, magiging attractive ka syempre sa mga babae. And pag nag-workout ka, tataas yung mood mo, tataas yung serotonin level mo, magiging maganda yung pakiramdam mo sa sarili mo. Dapat doon ka maging addict sa pag-exercise, yung mood mo after workout, yung paghihirap mo. Doon ka dapat maging addict. Yun dapat yung hanapin mo. Hindi yung addict ka sa inom, addict ka sa drugs, sa sigarilyo. Kasi hindi magandang habit yun. Dapat magkaroon ka ng disiplina sa sarili. Kasi kung wala kang disiplina sa sarili, hindi mo magagawa yung mag-exercise, kumain ng healthy, improve yung sarili mo. So, dapat magkaroon ka ng self-discipline. Okay lang naman mag-soft drinks ka paminsan-minsan. Kapag meron kang urge na kumain o uminom ng soft drinks, konti lang. Matikman mo lang, pero wag mo nang araw-arawin. And expose mo yung sarili mo sa araw. Wag yung kung lagi kang nasa computer, lagi kang naglalaro ng online games, o hindi ka na nasisinagan ng araw. So, yung nakakapagpababa ng mood yun actually. May nakakasira ng circadian rhythm yun. Hindi mo na alam kung araw, umaga pa or gabi na. So, hindi masisira yung tulog mo nun. So, dapat kapag daytime, lumabas ka, maglakad ka sa labas, magpa-araw ka, and then mag-meditate ka, ma-relax ka, ma-clear yung mind mo. So, yun ang sekreto kung paano ka magiging attractive in 30 days. So, gawin mo ng habit, pag mo nang gawin 30 days lang, gawin mo na siyang lifestyle mo. And if you think na may natutunan ka dito sa video na to, please like this video and please subscribe to this channel and mag-upload ako regularly once a week. Thank you for watching and I'll see you in my next video.